SSS members! It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sa video na ito, pag-uusapan po natin ang SSS requirements for retirement claim. Mapa-pension man yan or mapa-lump sum one-time cash payment. Meron po tayong dalawang paraan sa pag-file ng retirement claim kay SSS. Pwede pong walk-in, no, personal mismo sa SSS branch or through your SSS online account. Kapag walk-in or personal sa SSS branch mismo ang gagawin nyo guys, meron po tayong mga requirements, mga documents na kailangan talagang dalhin sa kanila para hindi ka pabalik-balik. Pero kapag through your SSS online account ang gagawin mong application, ito yung pinaka-convenient talaga guys, sa pinakamadaling gawin sa pag-file ng retirement claim. Dahil kapag through your SSS online account, halos wala ka nang i-upload dyan guys. Ni valid ID, hindi ka nga hihingian. Okay, kaya makinig kayo sa video na ito, i-discuss po natin ang malinaw dito. Unahin po natin number 1, kapag mag-file ka ng retirement claim sa SSS through walk-in, personal mismo sa SSS branch. Ang kailangan mong dalhin, itong RCA form or retirement claim application. Pwede mo po ito i-download online or doon na lang kayo mismo sa SSS branch mag-fill out ng form. Hingi kayo ng form doon, tsaka nyo doon i-fill out. Pero pag gusto mo guys, na pupunta ka na ng SSS, na dala-dala mo na yung RCA form na filled out mo na, no? Kompleto na. Ang gawin mo lang po, punta ka sa Google, i-search mo po itong SSS Retirement Application Form. At ito po yung form nila guys, itong retirement claim. I-click mo yan, yan yung itsura niya. Pwede mo tong, kung meron kayong printing na malapit dyan sa area nyo, or meron kayong sariling printer, pwede nyo po itong i-download at i-print. Tsaka i-fill out nyo po. Kailangan nyo rin pong magdala ng valid ID, marriage certificate if married, birth certificate mo, birth certificate ng dependents children mo kapag meron. Magdala ka rin ng COE or Certificate of Employment para po ito sa mga employed members ha na wala pa sa compulsory retirement. Halimbawa po, employed ka tapos nag-retire ka na at the age of 62. So nasa optional retirement ka pa lang. Optional retirement age natin ay 60 to 64 years old. So kapag nag-retire ka sa trabaho mo ng nasa ganyang age pa, 60 to 64, ibig pong sabihin na sa optional retirement ka pa lang. So, kailangan mo pong mag-provide ng COE or Certificate of Employment. Proof po yan na retired na po kayo sa inyong trabaho. Magdala din po kayo ng inyong bank account. So, ito po ay para maging daim nyo po, maging disbursement account nyo sa SSS. Kumbaga, dyan po papasok yung claims nyo. Dapat nakapangalan po yan sa inyo ha, single account. Hindi dapat naka-joint account. Kasi, di ba, minsan yung mag-asawa naka-joint account yan sila sa bank. So ito, single account lang dapat, hindi dapat yan naka-joint account. Ano ba yung sa proof of bank account mo? No? Meron ka ba dyan deposit slip na ginawa mo sa bangko? Basta dapat nandun yung iyong name, bank account number. So yun po ang mga requirements na kailangan mong dalhin sa SSS pag nag-file ka na ng retirement claim. At dapat po yan mga original documents with photocopy. Pumunta kayo doon sa SSS ng meron ng photocopy yan. Para pagdating nyo doon, hindi na kayo mag-aligaga pa na mag-xerox ng ID nyo, mag-xerox ng birth certificate or marriage certificate, no? Basta lahat ng documents na dadalhin nyo sa SSS, dapat meron na yung photocopy. And take note ha, SSS members, kung meron mang additional requirements or additional documents na hingiin sa inyo sa SSS na wala dito sa binabanggit ko sa video, ibig sabihin lang yan, may problema sa records mo. Halimbawa na lang, mali pala ang iyong spelling ng pangalan, or kaya mali ang spelling ng last name, mali ang iyong birth date. So yun talaga guys, ang mangyayari dyan, pag na-check ni SSS yan, may mga additional requirements talagang hingiin sa inyo. Nagagets niyo po ba? So yun po ang mga requirements kapag walk-in or personal mismo sa SSS branch ang gagawin nyo. Okay, pangalawa naman guys, kapag mag-a-apply kayo ng iyong retirement claim through your SSS online account,
Ayan, ito yung sinasabi kong very convenient at pinakamadaling gawin talaga pag mag-file ng retirement claim sa SSS. As long as walang problema yung mga records nyo guys, tama yung pangalan nyo, yung SSS number, yung birth date nyo, pag walang maging problema yan, ang bilis-bilis lang mag-file ng retirement claim online. Siguraduhin nyo lang po na meron na po kayong enrolled approved disbursement account sa inyong SSS online bago kayo mag-apply ng inyong retirement claim. Kaya sa mga wala pang daim dyan guys, huwag nyo hintayin kung kailan kayo mag-retire tsaka kayo mag-enroll ng daim nyo, wag po. Ngayon pa lang, mag-enroll na kayo ng inyong daim sa inyong SSS online account. Pero pag meron po kayong dependents children ha, kailangan po walk-in po ito guys. Personal mismo sa SSS branch ang pag-apply nyo. Hindi pa kasi available online kapag meron tayong mga dependents children. So kaya kung sinabi to guys, na halos wala kayong requirements na kailangan ibigay kapag online application ang gagawin nyo. Dahil ganito lang kasi yan. Pag nag-file kayo ng retirement online, di ba, mag-login kayo sa inyong SSS online account, pupuntahan nyo lang tong benefits, tapos i-click nyo tong retirement claim. So dito, i-input nyo lang tong date of separation, tapos i-click nyo ang proceed. And then dito guys, lalabas lang tong mga employment history nyo. So i-check nyo po itong employment history nyo dito kung tama po ito. Pag may makita kayo dyan na discrepancy sa inyong employment history, wag nyo munang i-proceed. Kailangan yung makipag-coordinate sa employer nyo or sa SSS. So yun, i-check nyo lang itong employment history nyo. Tapos andito din yung question guys kung mag-a-avail ka ng 18 months advance pension or hindi. And then after nyan, i-click mo lang tong proceed sa baba. And then dito may sasagutin ka lang ng yes or no. And pipili ka lang dito ng iyong disbursement account. Tapos i-click mo yung proceed. And then dito naman lalabas na ang amount kung magkano ang iyong magiging monthly pension. Or kapag hindi ka man pasok doon sa monthly pension, sa pagiging pensionado, ang lalabas naman dito ay lump sum. Kung magkano ang amount ng iyong lump sum. Lump sum one-time cash payment. No? Yung mga hindi po umabot ng 120 months. So makikita nyo rin dito guys kung magkano ang makukuha nyo. Tapos i-click nyo lang itong box and then i-click nyo yung apply. And then charan, ganun lang kadali guys. 'Di ba? May hiningi ba sa inyong requirements na kailangan yung i-upload? Wala. So, ganun kabilis kapag sa online application lang kayo gagawa. Walang requirements na hiningi sa inyo kahit nga ID, hindi pinapa-upload sa inyo, di ba? Kasi account nyo na yun. Ngayon po, kapag employed ka for the last 12 months, bago ka nag-apply ng retirement claim sa SSS, kailangan yan i-certify ng employer mo. Madali lang po yan. No? Makikita naman yan dun guys sa online pag nag-apply ka. Ngayon po, kapag naka-apply ka na, i-inform mo na ngayon yung employer mo, ma'am, kailangan mo pong i-certify, paki-certify naman po yung aking retirement application sa SSS. So, alam na nila ng employer yan, paano nila yan gawin, dahil maglalagin lang yan sila sa kanilang employer SSS portal account. Makikita nila doon yung application mo, guys. And i-certify lang nila yan, then maghintay ka na lang ng approval ni SSS. So, ganun lang guys talaga kadali pag online. Ang dami ditong naka-experience na guys. Yung iba nga wala pang 24 hours, naka-receive na ng approval ni SSS. Ganon kabilis. Basta maayos lang yung records mo. Kaya ngayon, kung wala pa kayong SSS online account dyan, mga SSS member, ini-encourage ko talaga kayo guys na gumawa kayo ng SSS online account. Tapos, i-check yung pangalan nyo doon, SSS number, ang inyong birth date kung tama yan. Tapos, tingnan mo na yung mga records mo, lalo na kapag meron kang employer dati, may employment ka. Tingnan mo na yung employment history mo kung wala bang discrepancy, lahat ba naihulog ng iyong mga employer. Alright, kung may natutunan po kayo sa video ko na to, paramdam nyo naman po sa akin guys. Diyan po sa video ko, may makikita kayong thanks button dyan. Ayan, i-click nyo po yan. Malaking bagay po sa akin yan. And sa mga naghanap po dyan guys ng pabango, meron tayong panlalaki and pambabae. Ang link po ng mga products na nandyan po sa title ng aking video, i-click mo lang po yan. Okay, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.